So yung pagpapalit nila ng speaker dyan ay para lang yan masabi ng mga tao na meron silang ginawa sa House of Representatives sa reklamo at sa galit ng mga tao. Pero ayon kay dating DPWH Secretary Rogelio Singson, sangkot lahat ng sangay ng gobyerno. General Browner, I plead you with all my heart Makinig ka! as a Filipino citizen. Protect us. Naiiyak na si Protect ate. us because si Congressman D, kung mapapansin nyo, lagi lang yan nakadikit kay Congressman Rudito Albano. Pero ang totoo niyan ay sila lang din yan. Nako po. Puro sila politika at paninigurado na may pera sa bulsa at galit na kami sa inyo. Taong bayan will show no mercy when the time comes. At eto na nga mga kababayan, Master Judea, nagbabalik na naman. Kumusta po kayo? Okay. At sa video na ito, pag-uusapan na naman natin ang mga maiinit na balita sa ating bansang Pilipinas. Okay. VP Sara Duterte, may sikretong ibinuko. What the fuck? Binuko ang sikreto ng mga manggaganso sa gobyerno. Ibinuking lang naman ni VP Sara ang ginagawa ngayon nila Marcos Jr. na panlilindang sa mga Pilipino. Nako, Auntie Claire, may bago na namang tirada si VP Sara sa amo mo. Mukhang iinit na naman ang ulo mo sa pagsagot dito. Okay, itong pagpapalit ng leadership sa Kongreso, isa lamang pakulo. Pakulo lang ng mga kawatan sa gobyerno. Aba, totoo ba ito? At ito pang isang pasabog mga kababayan. Dating sekretary ng DPWH, ibinuking ang nakawang sa gobyerno. Malawak daw di umano ang korupsyon at iba't ibang ahensya ang kasabwat dito. Nagsasabwatan pala sila mga kababayan. Pag-uusapan po natin yan pagkatapos lamang. Ito. Yan ang banatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. At syempre, magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga kababayan nating OFW at mga immigrants sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang araw po sa inyong lahat. At tayo po ay nagbabalik, Master Judea, ang inyong lingkod, para pag-usapan ang maiinit na balita sa ating bayan. Pero bago po tayo mag-umpisa, huwag kakalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating channel, i-like, i-comment at i-share ang ating mga video. O eto na mga kababayan, dito muna tayo. Painitin na uli natin ang ulo ni Auntie Claire. Okay? Kasi maraming tirada si VP Sara Duterte dito sa amo niya. Fresh na fresh. Bagong-bago. Dito muna tayo sa payo. Okay? Dito muna tayo sa payo ni VP Sara sa kasalukuyang Pangulo. Kasi, I'm sorry. Busog pa. Kakakain ko lang eh. Kasi nagkaroon po nga ng investigasyon dito sa mga kaguluhan sa nangyayaring pangangawat sa Pilipinas, korupsyon, pero nag-aalisa na naman ng bansa itong mga congressman na pasimuno ng pangangawat. Diba? So, hindi dapat ganito. Ilulusot nila at ilulusot yan mga kababayan para maabsuelto itong mga congressman. Kasi nga, walang paper trails to. Walang paper trails kung tinanggap ito ni ganyan, tinanggap ni congressman ganito. Kasi hindi naman mga congressman ang personal na tumatanggap ng pera, kundi yung mga alalay nila. Bistado na yan kasi marami ng patunay na may mga gumagalaw, nagalamay sa likod ng mga nagbabait-baitang congressman na nagsasabi na wala daw silang alam. Kaya dapat sila ang unang iniimbestigahan. O sige, VP Sara, tira. Actually mo kagahapon nag-resign. Tagalog nag-resign na sa House Speaker Martin Romualdez po. Well, wala akong reaction sa resignation niya, no? Meron lang akong reaction sa kung ano yung ginagawa ni BBM. Hindi niya dapat hinahayaan yung mga congressman na basta na lang umalis ng bansa o basta na lang mag-resign to evade accountability doon sa mga
properties, bumili sila ng mga jets, bumili sila ng properties abroad, at lahat ng kanilang na makikita natin sa lifestyle nila. Oh, ayan, mga kapatid, ano? Narinig naman po natin mula sa bibig ni VP Sara Duterte na dapat itong Pangulo ng Pilipinas, kung talagang seryoso siya na panagutin ang mga kawatan dito sa ating bansa, hindi niya paalisin. Lalo-lalo na yung mga congressman na pinangalanan, na tumatanggap daw ng lagay, porsyento, galing sa mga kontraktor, no? Kasi nakikita naman natin ngayon si Saldico wala na. Yung ibang mga congressman, hindi natin alam kung nandyan pa. So, alam nyo na. Alam nyo na ngayon, mga kababayan, kung bakit merong napakaraming sasakyan ng mga tiwaling congressman. Di ba? Merong 2 jets, may mga helicopter, may mga magagarang sasakyan, may magagarang bahay. Di ba? So, ano ang pruweba? Ano pa ang pruweba na kailangan natin para mapanagot ang mga demonyong ito? Kitang-kita natin yung bunga ng kanilang pagnanakaw sa gobyerno, pero puro imbestiga lang. Imbestiga ng imbestiga, tapos ayun, nagsisitakasan na sa ating bansa, papaano mo mapapanagot yan kung wala na? So, eto mukhang dito na mapipigtal ang ugat sa liig ni Claire Castro dahil si VP Sara Duterte, mga kababayan, binanata na naman si Bongbong Marcos, maliban sa payo niya, may matinding banat. Lahat pala ng ginagawa nila ngayon, puro pakulo lang, puro panluloko lang. So yung pagpapalit nila ng speaker dyan ay para lang yan masabi ng mga tao na meron silang ginawa sa House of Representatives sa reklamo at sa galit ng mga tao. Pero ang totoo niyan ay sila lang din yan. Grupo lang din yan ni Martin Romualdez, ni Sandro Marcos, and of course, syempre, papunta na rin yan kay BBM. Ngayon, BP pinalitan na si House Speaker Romualdez ni new House Speaker Faustino D. May mensahe ka ba sa kanya or advice sa kanya para hindi na mahuli itong mga nangyayari ngayon? Wala akong mensahe kay Congressman D. Meron lang akong i-share, gusto na ibahagi sa mga kababayan natin. Eto na, mayroon akong isi-share. Okay? Excuse me. I'm sure he is a good person. I've met him several times sa aking mga events at sa aking trabaho, si Congressman D. Si Congressman D ay congressman ng Isabela Province. Ang ano bang tawag dyan? Hindi ko kasi masabing warlord siya ang may hawak ng probinsya ng Isabela ay si Governor, kalimut ko siyang pangalan. Abusado? Albano. Sino Albano. dito? Ang may hawak ng province of Isabela is si Governor Rodito Albano. Si Rodito at si Tony Pet Albano, yung congressman ng Isabela dati, hindi ko alam kung hanggang ngayon, nasa circle yan ni Speaker Martin Romualdez. Nako? Isang grupo yan sila. No. Paano ko nasabi? Dahil alam ko na matalik na magkaibigan si Tony Pet Albano at si Martin Romualdez. Nakasama ko sila noong hindi ko na rin maalala kung anong taon yon, pero sa kasal ng anak ng isang senador, nakasama ko sila at doon ko nalaman na matalik sila na magkaibigan. Sa kampanya, pagkatapos ng kampanya, nung nanalo na at nagtrabaho na, nakita ko na kasama na rin nila sa grupo nila si Governor Rodito Albano. Si Congressman D, kung mapapansin nyo, lagi lang yan nakadikit kay Congressman Rodito Albano. So yung pagpapalit nila ng speaker dyan ay para lang yan masabi ng mga tao na meron silang ginawa sa House of Representatives sa reklamo at sa galit ng mga tao. Pero ang totoo niyan ay sila lang din yan. Nako po, yan ang sinasabi. Parehas din sa sinasabi ni Congressman Pulong Duterte.
Kung ganito, mukhang wala na talagang mangyayari sa bansang Pilipinas. Hanggat hindi napapatalsik ang mga hinayupak na ito, walang mangyayari sa bansang ito. Mag-i-eleksyon na naman pala, mga kababayan. At sigurado, mag-iipon na naman yan ng pera sila para sa kampanya. Diyos ko. Lord, kayo na po ang bahala sa aming mga Pilipino. Bakit kami pinarurusahan mo? Hindi naman kami nagnanakaw sa gobyerno. Magmilagro naman kayo, Lord. Oo. Magmilagro naman kayo. Pakisabi naman doon sa counterpart nyo, dyan sa baba. Yun sa baba, yung counterpart nyo. Nakunin nyo na, kunin na niya. Ito mga hinayupak na ito para manahimik ng Pilipino. Oo. Dahil hindi matatapos ang gulo na ito hanggat andyan ang mga korap na politiko. So, katulad ng sinasabi ni VP Sara Duterte, sila-sila. Sila-sila pala, pa rin pala. Katulad din ang sinasabi ni Congressman Pulong. Tuloy muna natin. Grupo lang din yan ni Martin Romualdez, ni Sandro Marcos, and of course, syempre, papunta na rin yan kay BBM. So sila lang din yon, sila lang din yan, at sila lang din nag-usap kung ano ang gagawin nila, at sila lang din ang nagplano kung anong gagawin nila sa 2026 budget, because this is all about, number one, the presidential elections of 2028 and the budget of 2026. Kasi inubos naman na nila yung 2025, di ba? So 2026 na pinag-uusapan dito. Last na. Ayan. Grabe, no? Uubusin talaga nila ang pera ng Pilipinas, mga kapatid. So 2022 hanggang 2025, walang nangyari sa Pilipinas, di ba? Noong 2025 election, walang nangyari kasi nga eleksyon. So ito, magi-eleksyon na naman, mga kababayan. So asahan natin na wala talaga mangyayari sa ating bayan. Wala mga proyektong may tatayo, walang matatapos na mga proyekto na ginawa nila dahil nakatutok ang isip nila sa halalan lagi kung sino ilalagay nila dyan para hindi sila mapanagot sa kanilang mga kasalanan. So ito ngayon, naglalabasan na, napa-fact check na nga, di ba? Kung hindi na fact check ng bagyo yung mga flood control projects, wala namang gagawin yan si Marcos. Tuloy-tuloy ang ligaya ng mga yan. Nabuking kasi, kaya ayan, kunyari may ginagawa po sila. So naaalala nyo pa ba noong ginigipit nila yung mga media like SMNI, di ba? Yun ang ginagawa nila Binawi nila prangkisa ng SMNI. Bakit nila binawi? Dahil nagsasalita ang SMNI ng katotohanan, nasasagasaan ngayon yung mga politikong kawatan. Nasasagasaan sila Marcos. Kasi ayaw nga nila ng pinupuna. Ang sunod na ginipit nila, si Pastor Apollo Kibuloy mismo. At kung ano-ano kasinungalingang kaso ay binabato sa kanya na hanggang ngayon, hindi nila napapatunayan. Dahil kahit binawi nila, pinakulong nila o hinuli nila, gusto nilang mahuli si Pastor Apollo Kibuloy dahil kahit binawi nila yung prangkesa ng SMNI, patuloy pa rin na nakakapagsalita ang SMNI. Dahil mayroon tayong Facebook, mayroon YouTube. Alam nyo ba kung nakailang YouTube channel at Facebook page ang SMNI na tinetake down nila ng tinetake down? Para hindi malaman ng tao yung mga ginagawa nila. Kasi nabubuking po sila sa katarantaduhan na ginagawa nila. Kaya pinag-initan nila. Mga Facebook page, YouTube account ng SMNI, pinag-take down nila. Tapos sasabihin nila may hustisya sa Pilipinas. May demokrasya sa Pilipinas. Pero yung ginagawa nila, hindi pang demokrasya ang bansa Di ba? Iba yung nakikita natin kaysa dun sa sinasabi nila. Pinag-iinitan ng mga vloggers. Dahil yung mga vloggers nagsasalita laban sa kanila, binubuking yung mga maling ginagawa nila. Kaya, ayun, pinupuna sila. Anong ginawa? Imbis na yung mga kawatan sa gobyerno, ang pag-usapan at pagbigyan nilang pansin, yung mga tumutuligsa dito sa mga korupsyon, yun ang iniipit nila. Katulad ng mga vloggers, di ba? Nagkaroon pa ng TRICOM. Ayaw nilang nalalaman ng tao yung maling ginagawa nila. Gusto nila, huwag ka magsalita, katapat ng pera tulad ng ginawa sa ibang mga media. Di ba? Tuloy. VP, kahapon pumunta ka sa Senado at Yan. Tapos na pala yung video. Alam nyo ba kung bakit ganito katalamak yung corruption, yung nakawan sa bansa natin? Alam nyo ba kung bakit halos wala nang matira para sa atin? Alam nyo ba kung ano ang dahilan? So ito, eksperto na mismo ang ating pagsalitain. Ito. Definitely, there is no stability at all with regard to our government institutions. Hindi lang ngayon, even before. Okay. Ito
Ito pala ay pagbubunyag pa rin. Pagbubunyag pa rin ni VP Sara Duterte itong video na to. So ituloy muna natin. Because this is all about, number one, that Sana. and the institutions for their gains. No? Hindi lang yan siya ngayon. Tagal na ako nagsasabi, yung budget, walang nakikinig sa akin. Kailangan pa lumubog sa baha yung mga kababayan natin bago merong nag-react na BBM ang pangalan. At even then, hindi pa nagtutugma yung kanyang reaction sa dapat niyang gawin. Kaya really, truly, our economy is not in the very best weather. Ang ating political stability is down to -2, -3, even -10 siguro. Magulo siya kasi unang-una, walang vision, walang direction, walang plano. Ate Claire! Ito, mukhang may sasagutin na naman si Ate Claire. Ano naman kaya ipapakitang picture ni Ate Claire? Wala kaya yung sagot niya kay VP Sara Duterte, yung biro ni PRRD na umamin siya na nagnakaw siya pero naubos na. Pinatulan ni Ate Claire. Doon sa sinasabi ni VP Sara dati na walang alam ang gobyerno ni Marcos. Ate Claire, meron ka na namang sasagutin. Walang kaya. Kung nakikita mo, puro sila politika at paninigurado na may pera sa bulsa at yung eleksyon nila sa susunod na darating na eleksyon. Ganun ang makikita mo na ginagawa ng gobyerno. Wala kang nakikita sa gobyerno ngayon na big ticket projects. Hindi yung mga maliliit na sinasabi mo 10 kilometers na daan. Hindi yan gusto natin makita, no, sa ating pamahalaan. Mga maliliit na kung saan-saan nilagay, yung iba hindi pa talaga nilagay, wala pa, yung iba substandard pa. Hindi ganyan na klase ng mga projects ang gusto natin na nakikita sa bayan. Correct. So yan ay ilan lamang sa mga dahilan kung bakit walang nangyayari sa Pilipinas. Wala tayong nakikitang improvement, walang progress. Kasi nga, pinag-iipunan nila talaga yung eleksyon. Malapit na naman 2026 na, 2 taon na lang. Halos 1 taon na nga lang. Kasi 2027, nagkakampanyahan na yung mga yan. Diba? Kasi 2028 ang eleksyon, kalagitnaan ng 2028 ng May. So halos 1.5 taon na lang mga kababayan ang hinihintay natin. Kaya ngayon walang duda, nakikita natin parang nangangamoy politika, amoy eleksyon na po talaga. Sa bagay, wala naman tayong magagawa dyan kasi umpisa pa lang naman ng administrasyon ni Marcos yung nasa utak nila kung paano nila mapapanatili ang kanilang kapangyarihan. Pero katulad ng sinabi ko kanina, ito po ang pinakamalaking dahilan kung bakit talagang lugmok na lugmok ang Pilipinas. Kaya wala tayong nakikitang progress dahil dito. Ito, banatan mo. Para raw mangyari ang ganitong kalawak na korupsyon, ayon kay dating DPWH Secretary Rogelio Singson, sangkot lahat ng sangay ng gobyerno. Lahat sila involved. Lahat meaning legislative, Executive, executive, lower house, senate, executive. Let's face it. Liwanag naman, di ba? Nagtuturuan na ngayon. The contractor was the linchpin na pinagsama lahat yan. So anong narinig nyo? Kaya po, walang nangyayari sa Pilipinas kasi napakalawak ng korupsyon. Nagsabwatan na po. Legislative, executive, diba? Lower house, senado, nagsama-sama na. Nagsabwatan na po sa pangangawat sa pera ng ating bayan. Ang sabi ni Singson, kitang-kita naman natin, yung kanilang sabwatan. Kaya hanggat walang nananagot, walang mangyayaring pagbabago, mga kapatid. Hanggat si Marcos ang nakaupo dyan, walang makukulong dahil ang mga kasabwat dyan, kanyang mga kaalyado. Diba? Yung mga pinapangalanan niya ngayon, halos lahat yun, kaalyado niya. Kaya nga galit na galit ang tao, diba? Kaya nga may protesta sa kalsada kasi wala tayong nakikitang pag-asa. Malaking repair ang gagawin natin sa ating bansa, sa ating gobyerno. Magsisimula tayo ng pagbabago ng sistema. Pero kung magtatanggal ka, may magre-resign, at yung sistema ganun pa rin, walang mangyayari. Diba? So, babaguhin ang sistema dapat. Kasi kitang-kita natin, nananarantado lang sila. Diba? Kunyari may ginagawa, pero ang totoo, nagtatakipan lang sila. Kasi lahat
lahat sila involved eh. Oh, pagka may nakulong dyan, katulad ng sinabi ni Senator Bato, pag may nakulong dyan, lahat maglalaglagan na yan. Lahat yan magsasalita na. Kaya ang ginagawa nila ngayon, gumagawa sila ng mga pakulo. O, mag-resign ka, ha? Pero huwag kang mag-alala. Hindi ka naman makukulong. Hanggat ako ang presidente, hindi ka makukulong. Ililihis natin ang issue. Katulad ngayon, di ba? Pag-usapan natin ng ibang oras yan, yung sa Senado. Oh. Kaya naman, tama ang ginagawa ng ating mga kababayan na lumabas sa kalsada, manawagan magprotesta na hindi tayo natutuwa dito sa pinagagawa nilang pagdanakaw sa ating kabanang bayan. O, tulad ni ate, ito, gigil na gigil sa mga buhaya. Natutuwa ako kasi yung mga middle class natin, ng mga kababayan, lumalabas na. O, pero tama lahat na sinasabi niya dito, ha? O, panoorin po natin. Kami ang nagtatrabaho araw-gabi. Lumulusong sa baha dahil ipinulsa nyo ang budget sa flood control. And don't get started with me. With how much money did you took from us? Flood control projects is 500 billion. PhilHealth funds is 60 plus billion. GSAS, SSS, PDIC, you're not supposed to take those money, especially PhilHealth. It is unconstitutional to take excess money from PhilHealth and put it in the fucking infrastructure na ghost project naman. Nako, sa Do pool. you think we're bobos? Ayan. Huwag nyo kaming lokohin. Nakakagalit. At kapag galit na galit na galit na galit na kami kayo, galit na galit na galit na kami sa inyo, ito ang tanda nyo, siguruhin nyo lang na kayang pasakayin sa mga private jets nyo lahat ng relatives nyo. Nako. Because taong bayan will show no mercy when the time comes. Tandaan nyo yan. Enjoy nyo muna yung mga sasakyan ninyo na binili namin. Enjoy nyo muna yung mga bahay nyo na binili namin. Kaya pala ang hirap-hirap. Di as a virtual assistant, ang hirap-hirap magbakasyon. Kasi walang extra ang pera. Kasi kailangan pala naming sponsoran yung mga lifestyle nyo. We sponsored your fucking lavish lifestyle without our consent, and that's evil. Evil! Pupunta kami ng Kongreso para sa investigasyon sa flood control project. Ito po ay aking opinyon, maaring mali at maaring tama. Pero sa perspective ng isang ordinaryong mamamayan, ang nakikita ko po ay hindi investigasyon. Ito po ay cover-up. At nakakalungkot, hindi lang ang flood control project ang naging patunay. Kaya ako nasasabi na sa pamahalaan ngayon, hindi na to nagpa-function. Wala nang check and balance as far as I know. The three branches of the government, executive, legislative, and judiciary, they are supposed to be separate from each other to make sure that there is a check and balance in the government. General Browner, ang tanong ko po, Alright, so wala nang check and balance. Katulad ng sinabi ni dating DPWH Secretary na nagsasabuatan ang mga sangay ng gobyerno. So paano magkakaroon ng check and balance kung lahat sila nangungurap? sa tingin mo po ba, Browner, ay may check and balance pa ang Pilipinas? Seriously, ano po ang sagot sa tanong ko? Kaming mga ordinaryong Pilipino, walang kapangyarihan, walang pera. Saan kami pupunta? Sino ang magtatanggol sa amin? yan. Kung mismong ang pamahalaan na inaasahan namin ang bumababoy hindi lang sa kasulukuyan, ngunit pati sa aming mga kinabukasan. General Browner, I plead you with all my heart Makinig ka! as a Filipino citizen. Protect us. Naiiyak na si Protect ate. us because in the end, you are supposed to protect the Filipino people. You are supposed to uphold the interest and the protection of the Filipino people. Wala kaming laban dahil wala kaming kapangyarihan. Pwede kami mag-rally sa araw-araw. Walang makikinig sa amin.
dahil wala nang ngipin ang batas ng Pilipinas. It is a personal opinion, and yes, I can be wrong, I can be right, but ito ay perspective ng ordinaryong Pilipino. Saan kami pupunta? Saan po kami? Sino po ang aming aasahan? Wala po kaming presidenteng maaasahan. Kasi kahit nga sa napakasimpleng interview, nauutal pa. Kahit nga sa taon-taong problema sa baha, magkakamot pa ng ulo at tatanungin ang mga staff, anong gagawin natin? Wala po kaming mapupuntaan, kaya po kami ay naparito ngayong gabi. Sino pong magtatanggol sa interes ng mga Pilipino? Kayo po ang last card namin, hindi isang politiko. Because you are supposed to protect the interest, the welfare of the Filipino people. Galangin po natin at siguraduhin po natin na may check and balance pa ang Pilipinas, na may rason pa para maniwala kami ulit na ang hustisya sa Pilipinas ay patas. Kung ang kanilang oras na inilalaan sa pagnanakaw ay inilalaan nila sa pagserbisyo sa mga mamamayan, walang mga batang magagahasa, walang mga batang magugutom, at walang mga taong mamamatay sa baha. Sometimes I cannot wrap my head around the audacity, the audacious fact na napakaraming sangay ng pamahalaan, ngunit ni isa ay hindi maasahan. Nako. Correct. General Browner and the Armed Forces of the Philippines, together with the Philippine National Police, you are our last card, and we are counting on you to protect the interest of the Filipino people. Iyon. Ayan mga kababayan, napaka-produktibo at napakalalim ng kanyang mga binitawang salita. At sana ay narinig ito ng mga politiko, narinig ito ni Browner, narinig ito ng mga general, para naman kahit papaano baka magbago ang kanilang isipan. Baka nabubulag sila sa kanilang trabaho na akala nila ang kailangan nilang ipagtanggol ay ang mga politiko. Mga sir, konstitusyon ng Pilipinas ang dapat nyong inaalagaan, pinag-iingatan, at ang kaligtasan ng bawat isang Pilipino. Sa bawat kusing na sintimo na kinukupit ng mga politiko na ito, inilalagay nila sa panganib ang buhay ng bawat isang Pilipino. So sana po, sir, kayo na mismo ang manguna, na maimbestigahan lahat ng ito. Kitang-kita naman po natin, maliwanag pa sa sikat ng araw. At sana tumatak sa inyong isipan at puso man lang. Itong mga sinabi ng itong babae na ito na hindi natin kilala. Pero real talk, mga kababayan, napakalinaw ng sinabi niya. Kahit bobo, may intindihan. Kayo pa kaya na nanunungkulan dyan na may mataas na ranggo sa militar at mga kapulisan. Sigurado ako, may intindihan nyo na yan. No need to explain kung ano yung mga sinabi niya. Maliwanag naman. Mga kababayan, hanggang dito na lang muna. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na video. At kung mayroon kayong opinion o gustong sabihin sa napag-usapan natin ito, i-comment yun dyan sa comment section. Pag-usapan natin yan sa mga susunod natin na pag-uusap. Alright?